Welcome to my pre-training video serye. Isa ka rin bang OFW na tulad ko na naghahanap ng karagdagang kita dahil kahit anong kayod ay kulang pa rin ang kinikita? Kadalasan itinitipid ang sarili para lang may maipadala sa mahal sa buhay na malaking pera. Kaya ang solusyon, wag sakripisyo na lang. O isa kang network marketer na naghahanap ng solusyon sa problema. Dahil kahit ano na ang ginagawa mo sa business mo, ay wala pa ring resulta. Hirap ka rin pa rin makakuha ng mga prospect, kaya ang resulta, magkukwit na lang. O isa ka rin karaniwang empleyado na naghahanap din ng karagdagang kita dahil kahit anong sipag at tiyaga mo sa trabaho ay kulang pa rin. Madalas pa nga, lagi pang traffic sa araw-araw na pagpasok mo sa trabaho, kaya ang solusyon, magtiis na lang. Isa ka rin bang estudyante na hirap sa pagbabayad sa matrikula? O isa ka ring may bahay na umaasa na lang sa sweldo ng iyong asawa, kahit anong budget mo kapos pa rin palagi? O isa kang real estate o insurance agent at car sales agent na kahit anong paraan na ginagawa mo ay hirap pa rin makabenta? Kaya ang posibilidad na mangyayari ay mag-antay na lang ng swerte. Stop and listen. Dahil meron akong solusyon sa problema mo kung sakaling tatapusin mo ang video training na ito. Tuturo ko sa iyo ang mga sikreto kung paano kumita ng pera gamit ang internet. Yung mismong system at technique at strategy na ginamit ko ang ituturo ko sa iyo. Kaya kailangan mong tapusin ang video training serye na ito. Pero bago ang lahat ay nais ko munang makilala mo ko. Ako si Jun Leal, isa akong OFW dito sa Middle East. At the same time as internet online marketer or entrepreneur. Trabaho ko dito sa Saudi ay isang technician sa transformer. O yan, makikita nyo, yan ako. May kasama pa akong Arabo. Yan, nagpa-picture kami during winter time. At ito yung mga naging trabaho ko, yung mga mobile transformer na ubod na lalaki. At yan ako. Transformer. Ito yung mga transformer na power transformer na ginagamit dito sa Middle East para magbigay ng supply ng kuryente sa iba't ibang kumpanya. Sa mga distribution, yan. Pero hindi tungkol sa power transformer o sa trabaho ko ang nais kong ituro sa iyo. Okay. Now, let us proceed to our main topic. Ito ang nais kong ituro sa iyo. Internet System Technique for Business Online Marketing. Yan ang title ng ating pag-uusapan ngayon. Internet System Techniques. Internet, no? Ano ba ibig sabihin ng internet? Internet is the international networking, short internet. Marami nakakaalam niyan, no? Kahit noon pa man ay hindi na naman ako masyadong alam pa sa computer, ay alam ko na ang internet is international networking. System. System is the way that help you become easy of your lifestyle, no? Kailangan talaga sa isang business meron kang system o meron kang sistema. Then technique. The main technique is the different strategy to help you to easy way of your life. So yung technique, ito yung mga pamamaraan kung paano mo gagawin yung trabaho mo. Yung system, ito naman yung sistema katulad sa halimbawa sa trabaho ko. Yung system, ito yung sistema ng mga employer na kung saan ipapasok ka ng maaga, hindi ka dapat ma-late. Yun ang sistema nila na everyday routine na ginagawa mo para magiging easy na lang ang buhay mo, at yun ang hanggang at the end ng trabaho mo, meron siyang everyday routine and procedure. Yung technique naman, procedure naman to kung ano yung trabaho na ginagawa mo. Then, business online. Ito naman business online, gamit ang internet, kailangan mo magkaroon ng knowledge para magawa mo yung business mo, para lumabas ang skills mo. So, pag lumabas ang skills mo, malalaman mo lang about online marketing. So, sa online marketing, meron tayong dalawang klase ng online marketing. Isa yung affiliate marketing, and then yung isa yung promoting your own product.
So, sa affiliate, binebenta mo yung product na hindi sa'yo. Yung promoting your own product, yung sarili mong product yan, na ikaw mismo ang may-ari. No? And then next, common problem to build an online business. Ito yung mga common problem kung bakit ang iba hindi makagawa ng business nila online. Number one, marami nagsasabi na hindi daw sila techie o hindi marunong mag-computer. O lahat naman ng tao nagsimula sa hindi marunong pero napapag-aralan. Tulad ko, hindi rin naman ako techie, hindi rin naman marunong mag-computer. Pero nakakapagtaka lang sa iba, hindi daw sila techie, hindi sila marunong mag-computer. Pero panay naman Facebook at panay ang panonood sa YouTube. And secondly, walang financial support. So, kung OFW ka, tulad ko, kailangan mag-ipon ka ng konti para may pansuporta ka. Kung empleyado ka, ipon ka muna para magkaroon ka ng financial support. Kailangan muna iplano mo yung sarili mo. Ito yung mga common na kaya hindi sila makapagano dahil wala silang financial support. Then overload information. So ang dami na kasing information sa internet ngayon kaya yung iba nalo-loaded na hindi na malaman, maraming distraction kaya hindi nila mapag-concentrate, hindi sila makapagsimula ng isang business online. And then different way of teaching sa internet, iba-iba rin ang turo, no? Pero lahat naman 'yun ay tama. Mamimili ka lang ng isa o dalawa kung kaya mo. Katulad ko, nakapamilya ako, ganitong paraan ng online business ang gusto ko. Yung mga binebenta namin dito ay sa mga digital product. And then next, common doing of people in the internet. Ito yung makadalasang ginagawa ng mga tao sa internet. Post, no? Nagpo-post ng kanilang video, nagpo-post ng kanilang content. Tapos mapapanood mo yung video. Ang gagawin din ng yun ay i-share niya yung content o yung video. Pwede rin i-like niya para sa susunod na magpo-post uli yung nag-post, masusundan niya. And then tag. Yung tag naman to, pwede mong itag doon sa mga kaibigan mo, nakatag ka ron. So pag nag-post ka, kita na rin ng mga kaibigan mo, lahat ng friends mo, kita kung pinablik mo. And then comments. Siyempre, pag nagustuhan mo yung post, magko-comments ka. Ano man i-comments mo dyan, depende sa'yo kung ano. Yan ang karaniwang ginagawa ng mga tao. And then watching movies. Yan ang madalas kahit ako. Nanonood ako ng movie sa Facebook o ng mga video sa Facebook. Hindi lang yun, pati sa YouTube, no? And then download application, upload application o download movie, upload movie. Ganun lang yun, vice versa. Pwede nagda-download ka, nag-upload ka ng mga movies or application na gusto mo or etc. etc. Building a business like a build a house, no? Totoo naman, yung pag nag-build ka ng isang business, para ka rin nag-build ng isang bahay, para ka rin gumawa ng isang bahay. So, how to build a house? Paano bang gumawa ng isang bahay? Number one is vision. So, ano ba yung vision? What kind of house it is? Ano bang gusto mong iniisip mo kung anong klaseng bahay yon? Kung bahay ba na katulad ng bahay na malapalasyo, yan, mga palasyong bahay. O naisip mo ba ang bahay na kahit saan pwede mong dalhin dahil may gulong? Tapos, o bahay na may taas pero kahoy lang o bahay kubo. Depende sa iyo kung anong bahay ang gusto mo. And then number two is the blueprint. Ano ba yung blueprint? Paper plan, no? Yung paper plan, structural plan, and drawing. So sa paper plan, ito yung mga plano ng bahay, kung ano pa paano mo gagawin ng bahay. So sa structural plan, ito yung structural plan, katulad niyan. Ganito yung pundasyon ng bahay mo, ganito yung forma, kasi malapalasyo o dahi kubo. And then, drawing. So, sample plan, yung mga drawing ng bahay mo, ito yung makikita nyo. Nandyan lahat kung saan papunta yung CR, kung saan nakalagay yung kwarto, kung saan nakalagay yung kusina, kung saan nakalagay yung pinto, anong klaseng bintana, lahat ng information doon nakalagay na sa lahat ng drawing. And then number 3 is the tools. In tools na to, ano bang mga klaseng tools mo gamit mo? Ito yung mga materials. Anong klaseng materials ba? Ayan ba, katulad niya, katam, martilyo, pako, chisels, lagari, kung ano-ano pa. Ayan, mga magagamit mo.
So, kasama na rin dyan kung bato yung pinagagawa ng bahay, kasama na rin dyan yung hollow blocks, semento, syempre hindi mawawala dyan yung tubig, pati electricity. So, and then number 4 is the strategy. Ang strategy ba yung ginagawa mo? Do it to yourself or hire a contractor. Do it yourself. Mag-isa ka lang ba gagawa ng business mo? O magsasama ka ng isa para dalawa kayong gumagawa ng business mo? O mag-hire ka ng marami para mas maraming nagtatrabaho sa business mo? O mag-hire ka ng isang kontraktor na merong makina para lalong mas mapabilis at mapaganda ang business mo? And then number 5 is the action. Ano ba yung action na gagawin mo dyan? Kailangan, para mapabilis yung bahay mo, kailangan mo ng massive action. So, sama-sama kayong gagawa. So, sa paggawa ng bahay, kailangan mo ng action, kailangan mo ng transfer your training by taking massive action. Kailangan may kaalaman ka sa training, no? Hindi mo rin naman kailangan maging Superman o you like a Superman to be a massive action. Hindi mo naman kailangan maging Superman. So, ang kailangan mo, magkaroon ng maayos na training para malaman mo yung kung anong klaseng bahay yung itatayo mo. Kung sakaling hindi mo naman mabasa yung drawing, hindi ka marunong, pwede ka mag-hire na ibang tao na magtuturo sa'yo para matuto ka. So, kailangan mo ng training. And then next, building a business, no? Pagbi-build ng business, number 1 is know where you are. Alam mo kung saan ka dapat. At alam mo rin dapat meron kang kaalaman. Kasi kung wala kang kaalaman, tapos di mo alam kung ano yung business mo, malulugi ka lang. And then number 2, identify your destination clearly. Kailangan alam mo rin yung sa sarili mo kung saan papunta yung business mo. Hindi yung nag-business ka lang, tapos wala na. Hanggang ganun na lang ang business mo. Then number 3 is identify quickest strategy to get there. Kailangan ma-identify mo yung mga strategy, yung pamamaraan na papunta doon sa business mo para yung business mo tuloy-tuloy, hindi yung ngingaskugon ka lang, hindi yung sa simula ka lang. Kailangan meron kang strategy, meron kang pamamaraan. Then number 4, kailangan meron kang products. Alam mo yung product na binebenta mo. Yung product dapat alam mo rin gamitin. Nagagamit mo rin, nakakatulong sa'yo. Dahil kung hindi nakakatulong sa'yo, paano mo bebenta? Hindi mo alam ibenta. And then number 5 is system and techniques. Sa system and technique, kailangan talaga may sistema ka sa pagbebenta. Meron kang techniques, meron kang pamamaraan o strategy sa pagbebenta. No? Na number 5, targeted traffic. Number 6 is targeted traffic. Dapat targeted yung traffic mo. Yung traffic, ito yung mga nakakita ng product mo, nakakita ng offer mo. Ito yung mga taong interested, no? Kailangan targeted, hindi yung kani-kanino lang nakita mo yung kapitbahay mo dumaan diyan, binigyan mo kaagad ng business mo na ganito, maganda to, hindi naman interesado. So kailangan targeted. Kailangan yung makikita mong uh, prospect, leads at customer mo ay interested. And then number 7 is leverage. Kailangan yung business mo leverage. Itong leverage katulad din to ng networking. Tulad ko, nagbebenta ako ng product. So yung binebenta kong product, may kita ako. Yung nabentahan ko ng product, pwedeng naging member ng community ko. Kapag nakabenta rin siya ng product, kikita rin ako doon. Ganon din yun, hanggang doon sa nabebentahan niya, kumikita ako ng kumikita. So, infinite yun, na ganon. Ganon din yun, parang sa business mo, kailangan i-leverage mo. So, kung ikaw, meron kang siomai na tinitinda, kailangan meron kang pwesto o meron kang taga-tinda, at least 5. Kung kumikita ng 200 ng 5 araw-araw, pang-anim ka, so meron kang 1,200. Pag hindi ka nagtrabaho, yung 5 nagtrabaho, meron ka pa rin 1,000. Hindi nawawala yan. At ang pinakamaganda sa lahat nito, dahil online, automatic. Kailangan ang business mo ay automatic. So kung automatic ang business mo, magiging mas madali ang ano sa'yo. Kasi kahit ikaw lang mag-isa, automatic na yung gumagana yung business mo. No, later on, tuturo ko sa iyo automation about business. Then next is big secret, the golden circle. Kailangan sa business mo, alam mo kung saan ka. Where your business?
how your business, and why your business. Number one is identify what why is. Kailangan yung malaking reason why mo, bakit gagawin mo yung business mo, yun ang dapat na nasa isip mo. Yun lagi ang nasa isip mo, yung big reason why. Ngayon, pag nalaman mo na yung big reason why mo kung ano yung business mo para gumana yung business mo online, number two is share your solution to the other. Solution provider ka. Tulad ko, yung natutunan ko, yung napag-aralan ko about this business, sinishare ko naman sa iyo kung ikaw na nanonood dito ngayon na pinakikinggan mo ko, pinanonood mo at nandito ka sa video training series na ganito, congratulations dahil sinishare ko sa iyo yung knowledge na natutunan ko at alam ko na yung big reason why ko kung bakit ko tinuturo sa iyo ito. And then next is understanding the online marketing. Ano ba yung online marketing, no? Ang online marketing, what is exactly affiliate marketing, no? Pag online marketing, minsan affiliate ka. Tulad ko, affiliate marketing ako. Binebenta ko yung product na hindi ako ang gumawa, na product na hindi akin, kundi meron ibang tao na may nagmamay-ari ng product na binebenta ko. Ano? This is a widespread method of promoting a website, yung online marketing. Ito yung magpo-promote ka ng website, gagawa ka ng sarili mong vlogs, no? Gagawa ka ng sarili mong capture page o squeeze page, opt-in page. So mga example ng affiliate marketing ito. Pay per click. So pay per leads. So yung pay per click, kada may magki-click sa website mo, babayaran ka. Example nito na alam ko yung AdSense. No, kada click ng isa sa mga pinopromote mo sa vlog mo o sa website mo, bayad ka. Pay per leads. Every time na may pumupunta sa iyo at na yung leads na nakakapagpapunta ka ng leads doon sa isang product na mo, may bayad ka kaagad. Ngayon, yung bayad doon, hindi, wala akong idea kung magkano, pero meron ganon. And then next is commission for each customer. Kung every time na may customer bumili ng product mo, tulad ko, kung bibili ka ng product na ibebenta ko sa'yo, may commission ako makukuha sa'yo. So, yun yung, ikaw yung magiging customer, at the same time, may commission ako, kikita ko. And then next is sales for sales. Itong sales for sales na to, kadalasan ito yung mga nasa paper.dot and then eBay and Amazon kung familiar ka doon. Let's say sa Amazon, kung makikita mo ang isang product ay let's say $20. Tapos nakita mo ang bentahan sa Amazon's $30. Kukunin mo yung product, bibilin mo yung product sa Amazon's ng $20, papasok mo ngayon doon sa eBay ng $25. So sa every time na may bibili sa eBay ng product na nakuha mo sa Amazon, kakaroon ka ng kita na $5. Direct yun sa PayPal account mo or sa debit card mo o sa account number mo. So ganun kasimple lang yung sales per sales. And then, can you make money to the other people's product? Yan ang affiliate. Binebenta mo nga yung product ng iba. So what is affiliate marketing? Affiliate marketing is the backbone of online marketer industry. Ito yung pinaka-backbone, yung pinakabuto sa likod ng ating online marketing system. So ito yung sa industriya natin, yung affiliate marketer, sila yung pinakamalaking ginagalawan sa ating online marketing. Tulad ko rin naman. The next is 3 level of marketing, yung tatlong level ng pagtitinda online o pagmamarket online. Number 1 is amateur. Ano ba yung amateur? Meron siyang traffic. So, yung arrow, papupuntahin niya sa sales product presentation. Diretso kagad sa sales product presentation. Pag nagustuhan ng customer o nagustuhan ng traffic o ng leads o ng prospect, bumili ng product, so ang magiging result niyan, kikita siya ng pera. So magiging sales, no? Simple. Paano kung hindi magustuhan? Tapos hindi niya masyado naintindihan yung sales product, in-exit ka, wala na. Hindi mo na mapapollow up yung traffic o yung leads and prospect. So hindi mo siya mako-convert into
sales. So, hindi ka kikita. Sayang yung prospect na pumasok. And number 2 is the professional or pro. Dito may traffic din. Diretso siya sa lead capture page. So, lead capture page, meron kang offer na ibibigay dyan. Meron kang big promise kapalit ng kanyang information. Kapag binigay niya information niya, naglagay siya ng information, email or pangalan niya, didiretso siya sa sales and product presentation. Pagpasok niya sa sales and product presentation, nagustuhan niya yung product, of course, ang result niyan, kikita ka. Pag hindi niya nagustuhan yung product, so wala na yung product, umalis na siya, nag-exit siya, so pwede mo siyang mai-follow up kasi nagbigay siya ng information doon, pasok siya sa building list or email list. Itong email list naman, siya yung parang secretary mo. Mag-aayos siya ng mga email information na ibinigay sa lead capture page, tapos ibabato niya ngayon sa auto-responder. So itong auto-responder, ito yung parang agent mo na nagpa-follow up doon sa mga prospect mo, no? Pina-follow up niya, parang virtual agent 'yan, automatic na nagpa-follow up siya, tapos ibabalik niya uli sa sales and product presentation. Pagbalik niya sa sales, product and presentation, pag nagustuhan, magiging result. Pag hindi nagustuhan, balik uli siya doon. Automatic 'yan na pina-follow up ng pina-follow up, no? Iyan ang ise-set up sa ibang araw tuturo ko sa iyo kung paano i-set up 'yan. And then next is number 3 is authoritative. Ang authoritative is on what you promoted, no? Nagpo-promote ka nung anumang product na meron ka o sales on product, no? Nagbebenta ka ng sarili mong product. Pero yung authoritative gamit din yung professional way. Yun din ang pamamaraan niya. Kaya lang itong authoritative sa patlong paraan, sarili mong product yung binebenta mo, no? O yung product na nakuha mo na sa ibang sa ibang company katulad ng mga LMM, dati nang may networking, nagbebenta sila ng volatile product nila, pwede gamit mo yung system namin, no? Pwede kong ituro sa iyo kung interesado ka. So yung katulad halimbawa ng beauty product, yan, mga beauty product, yan yung mga volatile product na pwede mong ibenta gamit ang system namin. Yan, mga ganyan. Yan, mga beauty products yan. Ano mo, yan ang mga sample. And then next is health and wellness product. Katulad ng mga health and wellness product, kung member ka ng, yan, katulad na member ka ng Royal, yan, Spirulina, Moringa, o ito pa isa, ready to mix powder, yung mga pampabata pa, yung longevity na products na yan, pwede ka sa sistema namin, maituturo ko sa iyo yan. Hindi lang beauty product o health and wellness product ang pwede sa strategy at technique na ito. Pwede rin dito yung real estate agent, insurance agent, car sales agent, at marami pang iba na pwedeng ituro ko sa iyo basta interesado ka, no? So summary natin, no? Summary natin ng sales and marketing panel. Itong sales marketing panel in number 2, katulad yon, professional, short for pro, meron kang traffic, dito sa lugar na to, meron kang traffic, pasok sa lead capture page, pag nagustuhan, pasok ka sa sales product and presentation, pag nagustuhan nila yan, pasok sila rito. Dito sa lead capture page na to, may kapalit ito na yung promise mo at saka yung gift mo o yung pinaramis mo sa kapalit ng information nila na ibibigay. So kapag hindi nila nagustuhan ang sales or product presentation mo, yung product na binebenta mo, automatic wala kang kita. So yung binigay nilang information, dediretso sa building list. Yung building list or email list, ito yung dito ina-arrange yung email nila na ibinigay nila kapalit ng gift mo rito, kapalit ng free mo dito, no, sa email list. Ito yung parang secretary mo. Tapos dediretso siya sa autoresponder. So yung autoresponder, ito yung nagpa-follow up ng lahat ng mga qualified prospect mo rito na nagbigay ng information. So pag follow up niya dyan, automatic ibabalik lang uli ng autoresponder doon sa sales product and presentation. Ang tawag dito ay sales and marketing
panel. So, that's it. See you next time. This is Jun Leal. Once again, remember this, never surrender your dreams. Bye-bye and God bless.